Welcome. Yes, Diaries. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ay, nako naman. Taas kamay ng mga broken hearted. Woo! Hello po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Kayo ang tunay na mga sundalo, no? Ng pag-ibig. Diba? Kayo ang mga tunay na sumasalo ng bawat bala sa inyong puso, no? Ma-comfort lang. Ma-comfort lang sila eh. Ay, nako. Okay lang yan. Pasasaan ba't magiging okay din yan? Di ba? Ay, okay, blade lang katapat niyan, o kaya lubid eh. Last na friend. Ay, nako. Kung ayaw mo mag-last-last, baliktarin mo na lang yung last-last. Eh di, last-last pa rin. Di ba last tapos last? Pag baliktarin mo sila, last-last pa rin. Sige ha, diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling, diyan kayo lilibing. Ay, nako. Sabi ni Jolan ba to? Kasi kung broken hearted ka ba? Hindi ah. Bakit ako? Siyasaya ako sa buhay, broken hearted ba? Hindi. Ano nga bang 9:45 ang oras din natin sa ating lahat ng gulaman ni Arman. Mura na marumi pa. Hello po sa inyo lahat. Sabi nga sa kanta, no, sana dalawa ang puso ko. Kung pwede nga lang ganun, no? Hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Ano? Dalawa ano? Dalawa na yung puso, di ka pa rin gusto kawawa. Gusto mo kumain ng rat killer? Sige, no? O, yun na nga, may mga ganyan mga tao na nagdadasal siguro na sana madoble yung puso, di ba? Ganyan, no? Maging doble ang puso. Pero minsan, alam natin imposible yun. At may mga bagay na ang hirap-hirap doblehin, no? Minsan yung effort mo ang hirap doblehin kapag pagod na pagod at sawang-sawa ka na, no? Pero yung mga pagdodoble, pwedeng-pwede yan sa Shell Pepeng Pasada Club Card. Oh, ano ka ngayon, ha? Gamitin ang Shell Pepeng Pasada Club Card dahil doble ang points sa bawat 3 litrong Shell Fuel Save gasoline o bawat 5 litrong Shell Fuel Save diesel. Kaya mas mabilis makakakuha ng rewards. Ano? At valid ang promo ito sa lahat ng participating Shell Pepeng Pasada accredited station sa Luzon hanggang November 30, 2014. No? Magpakarga na ngayon sa Shell at sumali sa Pepeng Pasada Club. Madodoble ang points sa loob ng 48 hours matapos ang transaksyon. Promo is extended until November 30, 2014. See flyers and posters for details per DTI FT EBS PD permit number 1607 Series of 2014. Ay, nako. Kung nga ba sa inyo? Sana dalawa ang puso ko. Diba, no? Kung nga ba? Kaya nga nag-iisa lang yan, no? Kailangan alagaan. Hindi lang din yun sa'yo, no? I'm talking about yung puso ng ibang tao. Diba? Huwag mong sasaktan. Huwag kang ganyan, huwag kang mapanakit ng puso, diba?
Sa mga kalalakihan, tandaan natin ito, no? Lagi-lagi na wag paglaruan ang puso ng babae dahil nag-iisa lang ito. Di bali nang laruin mo ang blank nito. Dahil dalawa naman ito. Oh. Ano yung blank? Ang pasas nito. May pasas siya kasi bumili siya ng pasas. Gagawa siya ng macaroni salad. Sarap yun, ha? Dalawa yung pasas nun. Ha? Dalawa lang. Hahanapin mo pa. Ay, nako. Ako nga ba sa inyo? 9:48 ang oras. Tawag na 8326165. O kaya mag-comment sa facebook.com/Chicoloco Manila. O kaya naman sa twitter.com/Chicoloco_. Yes, FM. Sabi ni Ronel, natatawa talaga ako dun sa intro mo na how does it feel? Sasagot na lang ako ng ganun. Parang bastos naman ng apag-am. Anyway. Sabi ni Dexter, Kuya Checo, ba't pag ikaw naririnig ko, ginaganahan akong gumawa ng project? Ewan ko. Ewan ko siya sa mukha mo. Mga gumawa siya ng mga gumagawa ng project. Ha? Oy, taka lang ha. Bago natin kausapin ng first caller. Hello nga pala sa hello and good evening sa lahat ng mga schoolmate ko, no, dyan sa DLSU Dasmariñas. Hello sa inyo. At it's nice to be back, sabi ko nga kanina doon, ano. It's always nice to be back. At mag-share na naman ng panibagong experiences, no, sa mga pagmumukha ng mga estudyante dyan. Mga na-awardan kanina sa first ever Gawad Radyo Lasaliano, no? Congratulations sa inyo lahat. Si Ma'am Angie, hi Ma'am Angie Quadra. At sa lahat ng mga estudyante niya. Hello po sa inyo. Ano ba masarap? Ano ba ang masarap sa... Ano ba masarap sa itlog? Hard-boiled. Iba-iba ng luto ng itlog, no? Yung iba sunny side up, no? Yung buo. Yung iba gusto malasado yon, yung iba gusto well done yan, no? O kaya yung scrambled egg. Yan. At yung scrambled egg, nilalagyan ng kung ano-ano ng cheese, nilalagyan ng alambre, hindi ko na kung ano nilalagyan. Alambre. Masailosin. Anyway, 9:51, 9 na minuto bago mag alas 10 ng gabi. Kausapin na nga natin ang ating first caller ngayon. Magandang gabi. Hello po, good evening. Hi kuya, magandang gabi sa'yo. Good evening po. Okay ka lang? Okay lang po. Relax ka naman. Kinakabahan. Ano ba? Bakit lang kinakausap ko? Huwag ka kayong kabahan. Brad, huwag kang kabahan. Please. Please naman, huwag ka naman kabahan. Si sir eh. Ganun talaga sir, kapag first time kakabahan ka talaga, pero you know, eventually magugustuhan mo din, nasasarapan ka din, no? Ulit-ulitin mo din yan eh. 'Di ba? Yung pakikinig, 'di ba? Yes po. Ano po kayo? Tapos anong pangalan mo? Ed po, from Taguig. Egg? Ed. Parang scrambled egg, ganun? Hindi po, ED. 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 Yes po. Ed, si Kuya Ed. Hulaan ko, Edgardo? No po. Edward? Tama po. Ang galing ko! Wala namang iba eh. Edward, Edgar, no? Ganyan naman talaga eh. Eddie. Si Eddie Hill, ganun. Kuya Ed? Yes po. Taga saan ka nga? Taga Taguig po. Tagig? Yes po, Taguig. Oh. Huy, bukas na andyan ako. Saan po? Tagig, Bikutan, di ba? Tagig, ang Bikutan ay Tagig, di ba? Yes po. Oo nga. SM Bikutan. Malapit doon, tawid ka nun. Bukas ng umaga, tanghali, hapon na andyan ako sa Budget Mart sa may Bikutan. O nga, yung pagbabalang nung, ano tawag dito, yung overpass, yung footbridge. Bikutan nga po. Do, yun nga. sa may palengke doon, no? Yes po. Bukas na andyan kaming dalawa ni Papa Jack, ano?
Okay po. Umaga pa lang naandyan na ako. Kawawa naman ang batang walang tulog. Pero magkakasiyahan naman tayo doon. Punta kayo doon, ha? Yes po. Basta po may oras. Meron yan. Manap ka ng paraan. Busy kasi. Busy sa trabaho? Yes po. Anong trabaho, kuya? Dakilang. SG. Yan, no, palakpakan ng mga security guard. Thank you po. Oo nga. Ano ba ang yung binabantayan ng dyan? Minsan yung mga reporter, no, pag wala masabi, puro Nandito ako ngayon sa nakikita nyo sa likod ko, ang rescuer na ang dala ay ang Parang ganun. tapusan. Oo. Anong binabantayan mo ba? Bangko? Building booth, sir. Call center. Call center. Yes, Matagal ka na dyan? Ano pa lang po. 3 months. So bago ka pa lang. Yes po. Bago ka pala, rin po sa security industry. Oh, dati bago ka pumasok sa security industry, may iba kang trabaho. Dati po akong diesel sa mall. Promodizer, mga ganon. Yes po. Yung mga hello ma'am sir, di ba? Yes po. Ma'am sir, try nyo po ito, ma'am sir. Napakatibay po nito, ma'am sir. Gusto nyo, try po natin sa mukha nyo, ma'am sir. Naku, pag bumili po na ito kayo, ma'am sir, ay hindi po kayo magsisisi, ma'am sir. Tignan nyo po, nakakakaskas po ito sa may yelo po, ma'am sir. Tignan nyo, hindi po kahit na po magaskasan, hindi po ito nagkakaskasan. Tapos kahit po ipalo ko po ito sa mukha ng kasama nyo, hindi po ito napapali, ma'am sir. Baka wala nang bumili niya. Hindi ba? Di ba dapat ganon? Sobra naman po yung entertain. Ay, sobra ba? Ano ba yan? Overqualified pala ako doon. Di lang taong ka na? 22 po, 22. 22. Yes po. Ikaw ba ay may love life? Mayroon po. Jowa, no? Girlfriend o asawa at anak na meron? Bali po kasi live-in. Live-in partner. Gano'n nakatagal kayong live-in? Bali, bago pa lang po kami, halos 6 months. 6 months kayong magkarelasyon o live-in? Bali, 1 year kami mag-boyfriend, girlfriend. Tapos 6 months kami na live-in. Oh, I see. Sige. Alright, kailan birthday ni Kuya Ed? Ano po yan? January 14, 1993. January 14. Yes po. Ibig sabihin, ang zodiac sign mo daw ay? Hindi mo alam? Wala eh. Sagittarius ba yan? Hindi ako sure eh. Sagittarius, pinaikling sa gitna ng... sa gitna ng Arius. Ano yung Arius? Hindi ko alam. Sige na nga, yan na nga yun. Ang kulit mo na kay Chico. Ako pa makulit. Ako pa tong makulit. Ikaw tong makulit dyan. Kanina ka pa eh. Gusto ko nga lang, yung pagiging dicer ko, ayaw mo. Lahat kinukontra mo sa akin. Ayaw mo pa rin. Hindi naman po sa ayaw. Sabi nga, bagay nga daw sa akin, magaganon daw sa mall eh. Feeling ko, daming bibili siguro, no? Kapag yun ang naging trabaho ko, no? Pero alam mo ba, ito true to life story to. Pag sa mga ganyan, si batang amaze ako. Lagi ako na-amaze sa mga ganyan. Halimbawa, mag-demo ka, di ba? Maminsan nagde-demo. Yes po, nagde-demo. Halimbawa na... Gaano kadalas nagde-demo? Bakit ka tumatawa? Ba't ka tumatawa? Nagtatanong ako, sagutin mo. Ulitin ko. Gaano kadalas nagde-demo? Every time naman po yun, basta may magtanong sa'yo eh. Bakit yung iba, wala naman nagtatanong, pero nagde-demo? Bakit gano'n? Di ba yung iba wala naman hindi naman sila tatanong.
Bigla na lang sila nagde-demo eh. Wala lang, trip lang. Trip lang? Ay, nako, Ed. Pero, ano na yung pinakamalupit na ano na item na i-demo mo? Ano po, Vacuum, ganon? Ha? NBA socks. Medyas. Yes po. Dinidemo pala yun. Yes, dinidemo po yun. Minsan sinasuot Maganda sa po ulo. itong ano. Ang lupit nun. Maganda po itong medyas na to. Pwede nyo pong suotin po sa ulo po ninyo. Pag mang-hold na po kayo. Joke lang po, joke. Oy, wag nating gagawin yan. Mga sira ulo kayo. Ay, nako ka, Ed. Dami-dami mo talagang alam. Ang daldal mo, ba't ka ganyan? Siguro ito po yung personality ko. Oy, dapat lang. No? I mean, okay naman yan ganyan, di ba? Wala naman mas Yes malo. po, basta wala kang masasabi na mas makakasama sa kapwa Correct. mo. Tama yan. Tamang-tama yan. Yan din ang aral na binigay sa akin ni Aling Elsie. Wala ka matinong sasabihin, tumahimik ka na lang. Hindi mo akong ingay ko. Ay, nako. Pero bakit usually babae ang lalaki ang nagdedemo? Hindi ba dapat mas bagay kung babae yung magdedemo? Hindi ko alam, sir. Pero di ba napapansin ko lang puro lalaki ang nagdedemo. Kaya Kuya Checo. amaze ako sa nagde-demo. Ay. Diba, malimit ka sa Pasay, Oo. Mawa. Oo, Moa. Try nyo po itanong doon. Sige, itatanong ko Kala mo, babalikan kita dyan. Babalitaan kita. Ay, Ed. O, sige na nga. Para makapagkwentuhan na tayo, salatin na natin ha. Salatin natin. At saka salatin natin at idedemo ang iyong napakasipag naguhit ng Kapalaran. ay, wala pa. Idemo natin ang ruleta ng kapalaran. Parang naalala ko lang yung... Kuya Checo, tawa ng tawa. Hindi kasi naalala ko isang bata. Tinanong, asan yung nanay mo? Wala po. Nagbayad ng meral niya. Sabihin niya, imbis na meral ko. Siguro sabi ng nanay, nak, teka lang, magbabayad na ako ng meral ko, Wala po. Nagbayad po ng meral niya. Ano ba? Ba't ba ang kulit-kulit ko? Ang ingay kasi ni Ed eh. Silanan mo to, Ed. Dahil dyan, wala kang score. At ito na natapat sa ruleta ng kapalaran. Wala. Di mo ito kilala, Ed? Hindi po eh. Talaga? Wala po eh. Nako, kilalanin mo siya. Dito lang ako magde-demo. Mag-aaral ako mag-demo, brad, ha? Diyan ka lang. Sabi mo na... Good evening, housemate. Yes, kuya. Ed, Yes po. kamusta? Ang iyong pananatili sa aking kubo. Okay naman po. Masaya ba
ang pagdede mo. Bakit? Kuya, ang tumatawa ka? Kala ko si Kuya Checo lang may alam niyan. Pati pala ikaw, Kuya, alam yan. Ikaw kasi hindi. Housemate? Yes po. Ako ay natutuwa dahil ikaw ay nakatagal ng pananatili sa aking kubo. Thank you po. And Yes po. malapit na Alin po? ang big night ng aking kubo. Nais kong tanungin kung handa ka ba. Kung sakasakaling ikaw ang tatanghalin na big winner ng aking kubo. Oo naman po. Handa-handa. Dahil kung ikaw ang mananalo, housemate, ay tatanggap ka ng 1,000,000 peso. Dami. Dami namang ano. Dami namang mananaba. Yun pa. Anin ngayon? Pamigay mo. Baka wala din pong tumanggap niyan eh. Parang sa'yo na lang, gano'n. Malaki ang tulong ng puso sa ating komunidad, housemate. Hindi na po uso yan eh. Kapag nag-brown out o walang tubig, ay uso pa rin ang puso. Ed, Yes po. nais kong tandaan mo na hindi ako si Big Brother. At hindi rin ako si Kuya. Dahil ang pangalan ko ay Koyang. Ay. Yes po, Wag Kuya. po, Koyang. Ed, Yes po. Koyang. kamusta naman ang iyong weekly task nung nakaraang linggo? Napunuin ng tubig ang inidoro. Nahihirap naman. Ang hirap po eh. Ibig sabihin, Ed, ay hindi mo nagawa. Nahihirap po kasi punuin ng inidora ng tubig eh. Pwede punuin ng buhangin pero tubig hindi. Pwede yun, basta tiwala lang. Puso lang, isihan mo lang. Ibalala. Kung ganun, Ed, ay babawasan ko ang iyong weekly budget ng 14 pesos. Ang matitira na lamang ay 6 pesos and 32 centavos. 20. Pero ako'y naniniwala na ikaw ay magtatagumpay kung bibigyan ka ng panibagong hamon. Yes, Kuya. Tinatanggap mo ba ang aking hamon? Yes, Kuya. Nasuntukan. Wag ka pa kayo magsuntukan. Hindi nga pwede. Maliit lang ako, Kuya. Ano lang ako, 5'6" and a half. Nag-joke lang ako, housemate. Bawal mag-joke? Hindi kasi si Big Brother nga hindi nagjo-joke eh. Ikaw nagjo-joke. Housemate, Yes po. kung tinatanggap mo ang aking hamon Na ano po? na isa pang weekly task Ano po yun? ay mababalik ang iyong weekly budget at madadagdagan ng 3 choknat. Chocolate. Meron pa po ba niyan? Meron, nasa ref ko. Kung tinatanggap mo ang aking hamon, press 1. Kung hindi, press 2. Pakipindot, magmadali ka. Press 1. Huwag mong sabihin, huwag mo kaming tangahin. Pindutin mo. Kailangan, housemate, ay pindutin mo sa iyong telepono kung 1 o 2. Magmadali ka. 1 o 2. Pindutin mo nga Ano mangyayari nun, Kuya? para malaman ko
kung ano ang sagot mo. Pindutin mo lang maikli lang. Magaling. Dahil natanggap mo ang aking hamon. Ed, Yes, Kuya. housemate. Eto na. Ang iyong bagong weekly task sa linggong ito. Nakakatakot po kay Big Brother yung last name mo, Kuya. May sinasabi ka. Wala po. Ang iyong weekly task sa linggong ito ay manghuli ng 13 langaw gamit ang chopsticks Grabe. Tapos, habang kumikending. Maliwanag. mahirap yun, Kuya. Nagrereklamo ka. Hindi po. Ang nagrereklamo sa aking bahay ay ine-eject. Lingid sa inyong kaalaman, meron akong eject button sa kung sino ang hindi sumunod at magrereklamo sa aking kubo. Maliwanag. Yes po. At nais kong ipaalam sa iyo na may bagong install na camera sa CR. Dami-dami. Ba't po sa CR pa? Trip nang namin. At hindi basta-basta camera dahil itong housemate ay 3D. Read. Good luck sa matatapatan. Ako ay naniniwala, Ed, Yes po. na magagawa mo ang weekly task na ito Yes po. at baka tanghalin na big winner ng aking kubo. Ed, Yes po. maraming salamat. Maraming salamat din po, Kuya. Maaari ka nang lumabas ng confession room at pumasok ka ngayon sa storage room at huwag kang lalabas hanggang sa takdang panahon. Paalam, Ed. Okay, Kuya. Bye-bye, Kuya. Paalam. Housemate? Housemate, Yes po. bye-bye. Bye po. Sa Tagalog, paalam. Paalam po. Bye, Ed. Ulit. Yan, sige, bye-bye po. Paalam. Paalam, Kuya. Kulit-kulit niyan, no? Paano kung paano, Ed, kung makapasok ka ng, halimbawa, Big Brother house, as ganyan kakulit yun. ganyan ka, nako naman, di ko ma-describe. Ka-hyper. No, ganyan kaungas yung maririnig mo. Paglalaroan kayo sa bahay. Ay, nako. Kamusta buhay, Kuya Eds? Ito po, medyo okay naman. Nako, yan yung mga sagutang medyo okay naman. Pag medyo okay naman, ibig sabihin medyo hindi din. Meron time na okay, meron time na hindi. Alright, sige. Ano ba ang atin, Papi? Ano bang pagkikwentuhan natin ngayong gabing ito? Tungkol ba saan? Ano po, kasi Kuya Checo. Kuya Checo? Yes po. Oh, bakit? Share ko lang po kasi yung tungkol nga dun sa yung kasama ko ngayon sa buhay. Yung ka-live-in? Yes po. At sabi mo nga, 6 months na kayong magka-live-in, tama? Yes po. Kamusta naman ang 6 months? Masaya naman po. Wala naman kami nagiging problema. Good. So far, masaya po ako kasi nakasama ko yun. Siya yung nakasama ko sa buhay. Nice. Nag-uumpisa. Yung nag-aalala lang ako sa isang bagay. At ito ay?
Kasi kwento ko muna po. Sige. Luluto lang ako ng popcorn. Sige. Kasi ganito po yan, bali barkada ko po yung kuya niya. Tapos, Nagugustuhan mo yung kuya niya? Masyadong kasumero ko. Sorry, nangingialam akong kwento. Ano? Hindi ganito po yung kuya Huwag sabihin totoo. Huwag sabihin totoo nga. Sige. Hindi ganito po yung kuya Checo. Kasi, Checo! Checo nga po. Sige. Kasi ganito po, yan, barkada ko yung kuya niya. Mga 2 beses na nga. Apo. Tapos yun, Teka lang, bago mo pa makilala itong babae na to, barkada mo na yung kuya niya. Okay. Sige. Kasama ko sa inuman, sa tambayan. Ano ba, pati hindi kayo nagyayaya? Baka nito. Tapos? Kuya niya, and then nung Batanggenyo po kasi talaga ako. Ay! Yes po, alae. Ay, napakasarap nitong aking lutong gata, Ay, subukan mo, are. Ate kay masasarapan. Sige. Tapos? Ay, hello po sa mga nakikinig na mga Batanggenyo, ha? Yes po. Mabuhay ang mga Batanggenyo. Bali pag uwi ko ng, nung magbarkada kami ng kuya niya, umuwi ako ng Batangas. Pero wala pa po siya nandyan sa Taguig dati. Pagbalik ko ng Taguig nun, nandyan na siya. Nagkakilala kami, nagkakwentuhan. Bali naging 1 month kami, naging magkaibigan. Tapos Sino to? Yun nga po yung kasama ko ngayon. Okay, sige. Tapos dun sa 1 month na yun, hindi ko alam kung bakit, pero yun, napupol. Wow. Nabigani. Konti. Nabighani at umibig. Yes po. Hanggang sa niligawan ko. Yan na. Tapos, bali nung niligawan ko po, nagsabi ako dun sa kuya niya. Ayun, sabi naman ng kuya niya sa akin, wala naman daw problema kasi may sariling isip naman daw yun nga yung kapatid niya. Tsaka siguro at least kung ako yung kuya, ang dating doon ay kilala naman kita, di ba? Kung maayos ka naman at alam ko maayos ka, di man ako para pumengol doon. Mga word ko pang kanto. Tapos yun, niligawan ko po. Halos siguro may 1 month din po. And then naging kami hanggang sa naging mag-girlfriend-boyfriend kami. First 3 months, okay naman po, walang nagiging problema. Hanggang sa naging 5 months na nalaman ang mama niya. Tapos kapatid niyang babae na panganay sa kanila. So wala naman po nagiging problema. Hanggang sa nagiging open po kami lahat. Lahat naging open kami din lahat sa kapatid niya at saka sa mama niya. Well, dapat lang naman. Tapos yun po, tumagal kami ng 1 year na parang wala na naubos lang yung 1 year namin na kami yung magkasama. Kaya kami sa nangyayari sa buhay namin. Pero natin po yung time na minsan talaga naisip ko na gusto ko na mag-asawa. Tapos nung time na yun, nag-iisip ako, siguro nararamdaman nung ate niya na ganun yung bala ko. Okay. Sabihan niya, kasi nasabihan kami ng ate niya na wag muna kasi mag-ipon daw po muna kami parehas. Oo. Kaya kung gusto namin magkaroon ng sarili ng bumukod na, maganda po yung may pinag-uumpisahan kami. Tama naman at may point naman si ate, tama? Yes po. So yun nga po yung nangyari. Kasi po yung ugali namin kasi nga parehas nga po kami may trabaho, dalawa. So madalang lang po kami magkita. Minsan kahit gabi na lumalabas pa rin kami, nakikita pa rin kami. Bali po yun nangyari doon. Parang sa sobra na yung pagkikita-kita namin sa gabi, nagalit na po yung ate niya sa amin. Dahil gabi? Yes po. Okay. Ganun nangyari hanggang sa... Ilan taon na ba siya? 20 na po. Okay, sige. Hanggang sa dumating yung point na parang masama na talaga yung loob sa akin nung ate niya kasi hindi na daw po tama yung ginagawa namin. Just because gabi kasi, no? Yes po. Kung ito lang naman yung time na... Sa bahay po siya napunta noon.
Sa bahay mo? Yes po. Okay. Then, yun nga po, hanggang sa parang nag-away sila nang dahil sa akin. Hanggang sa one time isang gabi pag uwi ko galing sa trabaho, hindi na siya pinauwi doon sa bahay ng ate niya. Parang hindi naman po pinalayas. Sa bahay ng ate niya? Ba't doon ba siya tumitira? Yes po, doon po siya nakatira. Okay. And then, parang yun. One time nga po na pag-uwi ko sa galing trabaho, hindi na siya pinatutuloy doon sa bahay ng ate niya, nakasara yung pinto. So, wala naman po akong magawa kundi hintayin hanggang sa magbukas yung pinto ng ate niya para makapasok siya doon sa loob. Kaysa naman po iwanan ko. Hinatid mo, ganon. Opo, wala naman po nangyayari. Hindi naman po nagaganon. Ang ginawa ko na lang po, sa bahay ka na lang po pinatulog. Sa ginawa mo, binasag mo yun. Sana binunggo mo yung pintuan. Sabihin mo, tabi, kung sino ba nandyan? Tapos, sa bahay mo na pinatulog. Akala ko ba hinintay nyo na magbukas yung pintuan? Wala nga po nangyayari. Pares po kami may pasok kinabukasan Hindi kumatok? Wala pong nangyayari kasi alam naman po siguro na nandun kami. Siguro, pero malamang mabubulabog sila kung kumatok lang. Kaya malamang din nyo na ginawa dahil alam nyo naman kasi na... Galit po. Alam nyo naman kasi na galit, no? Po. Sana naman kasi, no, nalaman nyo kasing nagalit na, try nyong mag-explain kay ate, no, na yung rason ninyo, ganong time lang kayo available, parehong dalawa, di ba? At pag nakikita naman kayo doon, di ba, hindi naman kayo nang kakarnap, gano'n. Diba? Hindi naman kayo nagkakalat ng pillbox sa kung saan. Diba? Opo. Kaso wala. Hindi nyo na lang siguro pinansin yung galit ni ate. Ending. And then po, yun nga po, hanggang sa tumuloy na natulog siya sa amin sa gabi ng gabi na hindi ka na siya pinauwi. Ano daw? Natulog sa gabi ng gabi. Natulog sa amin isang gabi na hindi ka na nga po siya pinauwi. Diyan ko na sa bahay pinatulog. Okay. Ayun nga po, yun. Simula nun, wala na kami nagawa, kundi magsama na lang talaga. Kasi nagalit na po talaga yung ate niya sa amin. At saka... so ibig sabihin ngayon, hanggang ngayon galit yung ate niya? Yes po. Hanggang ngayon po. At 6 months na yan? Yes po, galit po yung ate niya sa kanya. Ang naano ko po kasi ngayon, nahihirapan yung gusto kong tawag asawa kaso live-in lang po Nahirapan yung asawa ko na ganun yung setup namin kasi nasanay siya na yung ate niya na yun, kasundo niya talaga. Yun na nga nasanay siya na yung ate niya, kasundo niya noon pa man. Kaya lang nasira po ng dahil sa akin. So ang ano ko naman po kasi, ang tanong ko lang kasi kung paano ba yung gagawin kong step para maging okay lang ulit sila. Kasi alam ko nahihirapan din yung asawa ko ngayon sa ganong setup nila. Ang totoo niyan, hindi lang naman siya ang mahihirapan. Kapag tumagal din yung relasyon ninyo, sabihin natin magtagal-tagal kayo at talaga magkatuluyan. I mean, kung magiging mag-asawa talaga kayo, magpapakasal kayo. Yes. Kung alam natin na pag-idea, pamilya niya or kung sino man sa partido niya yung may ayaw o galit sa inyo, alam niyo magiging masalimuot yan, or sabihin natin hindi magiging maganda o hindi magiging madali yung relasyon ninyo, yung samahan ninyo. Diba? Kailangan niyo makipag-ayos kay ate. Anyway, ngayon wala alam sa kanila na live-in na kayo? Yes po. Sa Batangas? Bali alim na. Talagang galit lang si ate. Bakit kaya galit? Dati po nagalit din sa akin yung papa niya. Kasi nga ganun yung nangyari kasi gusto balak pa talaga pag-aralin siya kaso wala na po nasa akin Si ate ba ang nagpapaaral sa kanya? Hindi po, father niya po. Pero ganun pa man, syempre ate kasi. Yes po. Hindi naman natin maaalis sa kanya. Siguro normal lang naman yung naging reaksyon niya noong mga unang beses na nagkikita kayo ng gabi. Kasi gusto lang niyang proteksyonan yung si Bunso. Ganoon naman talaga. Kahit naman talaga sino. Yun nga lang, ang nangyari kasi, imbis na siguro mag-explain kayo, wala kayong ginawa. Sabi ko nga kanina sanay siya na magbati sila o magkaayos sila ng ate niya. Yes po. Ba't niya sinanay na
ba't niya ngayon pinili yung ano, yung Halos masanay na? 6 months na po na wala ganun, walang pansinan, walang parang nagkakasalubong pero parang wala lang. Kasi ako rin po, simula kasi nung naging 1 taon nga po kami mag-boyfriend, girlfriend, nasanay din po talaga ako na lagi din ako nandun sa ate niya, sa bahay nila. Kasi nga, minsan talaga dun po kami nagkikita talaga pagkagaling sa trabaho. Ayan, parang nahihirapan po kami parehas mag-adjust kasi nga, ganun yung nangyari sa amin ng ate niya, ganun. At yan yung bagay na hindi nyo dapat makasanayan. Di ba? Yes po. Ate niya yan eh. Kahit ano naman mangyari, kahit sabihin natin na hindi naman yung ate niya yung maging karelasyon mo. Alam natin at tayo'y Pinoy, sa kulturang meron tayo, kasama lagi sila. Diba? Lagi silang kasama sa eksena, lagi sila may say sa buhay. So, gawin yun ang paraan. Total, kayo na naman din itong nahihirapan. Kayo na yung mag-reach out. Kayo na yung gumawa ng first move, no? Wag niyong i-expect. Wag nating i-expect na itong si ate ang lalapit sa inyo para, uy, magkaayos na tayo. Nako, baka mamaya malabong mangyari yan. Diba? If anything, you guys owe her an explanation. Diba ito kay ate? Yes po. Ako naniniwala kung talagang kayo nagmamahalan, dapat yung panindigan yan, no? Ako po kasi, sinabi ko po nun sa papa niya nung kinausap ako na, yun nga po, sobrang mahal ko yung asawa ko ngayon. Kung naiintindihan man ng tatay, naiintindihan man ng nanay, ng iba pang pamilya, so si ate lang ang problema. So, hindi natin pwedeng na baliwala lang siya. Oo nga po. Tandaan natin itong kalivin mo, namalagi din kay ate. Yes. Diba? So, she's taking full responsibility dito sa kapatid niya. Yes po. At bagay na dapat lang naman. Oo nga po. Ngayon, sabihin man natin na 20 na tong kapatid niya, nasa hustong gulang na, pwede nang kaya na niya mag-decide on her own, pero bilang respeto na lang din, no? Yes, tingin ko to after 6 months, di ko alam kung na-realize na niya ni ate na yan na wala talaga nagmamahalan talaga tong dalawa na to Kung mahal niya yung kapatid niya, darating sa punto na maiintindihan niya kayo. Kaya lang, bago mangyari yon, bigyan niyo siya ng dahilan para maintindihan kayo. Diba? Bigyan niyo siya ng rason para pagkatiwalaan. Diba? Para i-bestow niya sa inyo. I-bestow daw. ang kanyang basbas ba, no, bilang ate. Kasi yun lang ang tingin ko diyan. Nagmamahala naman kayo at nasa hustong gulang naman kayo Yes po. Laban niyo yan. Ano lang po kasi Kuya Checo, kung ako yung gagawa ng moves, hindi ko rin alam kung paano. Pumunta kayo doon kay ate. Pumunta kayong dalawa at makipag-usap kayo doon ng matino. Tingin ko naman, kung matino kayo pupunta doon, matino din naman kayong haharapin. Now, kung medyo magagalit, kung ano sabihin, sa una lang siguro yan, tanggapin nyo na lang. Bilang pinalipas nyo kasi ang tagal na panahon, 6 na buwan, kalahating taon ito. Diba? Yes po. Na para bang ang dating sa kanya, ang ginawa nyo hamo na yan si ate, sawayan na lang na, hamo siya, huwag natin siyang pansinin. Basta tayo na lang nagkakaintindihan dito. Diba? Nawala siya sa eksena bigla. Parang ang dating sobrang kabastusan kasi yung ginawa niyong gano'n. So, i-explain niyo na lang sa kanya, kausapin niyo lang siya bilang matinong tao, no. Paliwanag niyo na nagmamahalan kayo. Eto na yan, doon din naman na papunta, sabi nga nila, no. Okay naman ang lahat, siya na lang tong hindi. At bilang respeto at yun naman ang hindi niyo kayang tanggalin sa kanya, no. At bagay na hindi nyo gagawin, sana. Kaya kayo na andyan, no? Para humingi na ng tawad kung ano man yung ikinakagalit nyo. Diba? At sana hayaan na niya kayo. Diba?
Opo. Kasi 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 kay Chico, mabigat lang talaga sa pakiramdam lalo na pagka ganun. Oo talaga, no? Kapatid niya yung... Sabi ko nga sa'yo, nothing beats peace of mind at hindi natin mabibili yan. Kung araw-araw, no, matutulog ka at gigising ka na alam mo may taong galit sa'yo o kaya may taong, Masama you yung know, loob. iba, ano, ang bigat din talaga eh. Opo. Dalahin mo siya lagi, isipin mo, no? Pag matutulala ka, may iisip mo siya. At saka nandun na rin yung pagka-miss dun sa mga anak ng ate niya kasi nasanay din kami na yung anak ng ate niya lagi namin kasama. Kasi kami talaga nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, pag lumalabas talaga kami, hindi pwedeng di kasama yung anak ng ate niya. Kaya So, nga eh. yun, nandun na yung pagka-miss siguro. Kaya sobrang bigat din minsan pagka naiisip ko. Lalo pa So, pag nakita ko na nahihirapan yung asawa ko ngayon. So ibig sabihin ganun sila ka-close talaga bilang pamilya, di ba? Kaya ganun na lang din yung yung pagpoprotekta ni ate dyan sa kalivin mong yan. Yes. So ulitin ko lang, hindi natin pwedeng i-expect na siya pa yung lalapit, no, para makipag-ayos sa inyo. Ako naniniwala naman minsan simple life rule, ano? Ikaw na to nakakaramdam ng kahirapan, no? Nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Ikaw na yung gumawa ng move. Kayo na. Simulan nyo na. Diba? Malapit pa naman magpasko. Oo nga po. Mano, parang ang lungkot. Naku, isang bagay na malungkot yan. Aabuti ng Pasko at hindi kayo kapatid, no? Lalo na sila magkapatid. Yes, Diba? So nga po. gano'n na lang, bilang pagpapakita ng respeto, no? At tingin ko, ma-appreciate yan ni ate ng sobra-sobra. Okay? Nga po. Wala tayong hingi na lang ng tawad, no? Kung nabastusan man siya sa ginawa, and mangako na lang kayo siguro with the promise na wala naman kayong gagawing ikakahiya niya, di ba? Or Yes, something po. like that. Alam niyo na yan, kayo naman nasa Apo. kumpleto na buhok niyo sa katawan eh. At alam mo, buti na nga lang ikaw concern ka rin sa ganyan, no? Kasi Concern ka. isa sa ewan ko siguro kasali na rin po sa personality ko na lagi ko sinasabi, isa sa priority ko yung family. Ayoko kasi Dapat lang. Ayoko po kasi na ganon kasi ako galing din yung pamilya ko sa broken family, so ayoko rin yung ganon sa kanila. Gusto ko no? okay sila. Alam mo, tama yan. At the end of the day, mawawala ng lahat ng mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, pero ang pamilya mo nandiyan pa rin sila, no? Yes, Walang po. magbabago doon. Opo. So, tama. At least ako natutuwa na lang doon sa idea na yan, ano, na concern ka dyan because kahit kailan hindi ka pwedeng maging ate dyan sa ka-live-in mo o sa girlfriend mo, di ba? Yes po. So tulungan mo na lang siya, no? Ganun na lang gawin niyo. Hindi mo naman siya para kulungin lang na tayo lang, hayaan mo na si ate, di ba? So Actually po hanggang ngayon parehas kami may trabaho. ano naman? Ako din eh. Ako din eh. Pare-para tayo. Yay! Busy ba? Busy? Yun, medyo busy nga. Naku, alam mo, yan tayo sa mga busy. Kahit naman siguro, kahit naman siguro gaano tayo ka-busy sa buhay, meron pa rin tayong tinatawag na window period. Laging may time kung maghahanap ka lang, no? Kung gagawan mo lang ng paraan. Time management. Tama yan, no? Tamang-tama yan. Babalik tayo dun sa matandang kasabihan talaga, di ba? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, diwag. Ayun nga. Ayun na lang. Sorry din kay ate pag may time. Opo. Okay? Okay po. So, yun lang naman. Ngayon, nagkatrabaho ba tong jowa mo? Actually, nasa bahay na po yan. Sigurado ngayon, baka humihilik na yan kasi pagod na rin yan. Kasi, kasi talaga, gusto niya rin po talaga kasi magtrabaho kasi gusto daw niya makatulong sa akin para doon sa magiging future namin. Tama naman. Diba? Ayun nga po, isa sa inaano ko, napaka-swerte ko doon sa babae. Kasi marunong sa buhay. Pwede kung gano'n naman pala, nagkaswertihan kayo sa pagkahanap ng isa't isa. Good for you, congratulations. Pero sa sitwasyon mong yan, o sa sitwasyon nyo, no, hanggat hindi kayo magiging maayos sa family member niya, no, dito kay ate, no, wala. Yang swerte nyo, mawawala din yan. So, Huwag naman po. sa lalong madaling panahon, gawan nyo na ng paraan. Okay? Apo.
May gusto ka pang sabihin, Kuya Ed? Wala na po. Okay na po ako doon. Kay Labi Dubs mo, baka... Yan. Para doon sa mga kasama ko sa buhay ngayon. Anong team song niyo? Team song. Wala naman kaming team song eh. Simula Wala kayong team song? nung naging mag-boyfriend girlfriend kami, wala kaming team song. Ano ba yan? Oo nga Sige, pala, Kuya Checo, no? Oo nga, no? Ano bang magandang team song niyo? Hindi kasi pinaka-paborito ko lagi kong kinakanta sa kanya, Beautiful in My Eyes. Wow. You're my peace of mind Yes po. in this crazy world. Sige. You're everything I've tried to find. Ba't ako kumakanta? Sige na nga. Beautiful. Ang spelling na? Hindi alam. Sorry naman. Paano ba mag-sistema niyan? Hindi mo alam yung spelling. Eto na, nalaman ko na. Siya, sige. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Para dun sa mahal ko, thank you sa lahat kasi lagi ka nandyan para sa akin kahit na minsan nahihirapan tayo. Lagi kang nakangiti. Lagi mong sinasabi sa akin na okay lang yan, makatapos din tayo, makakaraos din tayo. Paano kayo magparakos? Thankful ako kasi masaya ako dun sa banding natin na magtropa, kaibigan, magsyota, mag-asawa, mag-ate kuya. Sobrang saya ko sa bating na yun kasi nagiging open tayo sa isa't isa. Alam mo kung gaano kita kamahal. Walang salita na makapagpaliwanag nun kung gaano kita kamahal. Lagi mo sinasabi sa akin na makaiwan kita, ay pagpalit kita sa iba. Hindi mangyayari yun kasi tulad ka na lagi kong sinasabi sa iyo na ikaw lang sapat na, sobra-sobra pa. Maraming salamat kasi yun nga, lagi ka nandyan para sa akin. Pangako sa'yo na dito rin ako lagi para sa'yo. Pagtulungan tayo. Hindi ko man maibigay sa'yo lahat ng gusto mo pero nangangako ako na pagsisikapan ko yun. Sabi nga ni Papa Jack, walang forever pero maghahanap ako bukas ng forever na yan, ireregalo ko sa'yo. Yan! Go for the gold! When watching both! Para sa'yo, ireregalo ko yung forever na yan pag nakakita ako bukas. Pated! Regaluan mo dito ako! Pag isa lang nakita ko, Kuya Checo, sa mahal ko na lang yun, huwag ka na. Sige na nga, ano ba naman to? Tama yan, tama. Basta yun, lagi ako nandito para sa'yo. Hindi. Sige, kaya mo yan. Basta wala na akong maisip na sabihin. Basta alam mo kung gano'n kita mahal. Okay. Mahal na mahal kita sobra. Kantahan mo na lang siya neto. Week. Alam mo ta? Go. Ed, kantahin mo. Hello? Kantahin mo. Alin yun, kay Checo? Ito, di mo narinig. Yan. Always be Beautiful yeah. in my eyes. Go. You will always Be You will always be beautiful in my eyes. Oh no. Oh no. Oh no. This will show Yes, para sa kagalingan ng karamdaman. evermore beautiful Manalik ang gagaling ka. in my eyes. Ang mahawakan ko'y matutumba. Nga pala, mahal ko doon sa pinapangarap mong kasal natin,
Tagal pa yun. Wala pa akong ipon eh. Kaya mo pag si Kuya Checo yung kukunin natin, Ninong. Ay, sunto ka na lang ho. Okay na? Okay ka na, Ed? Huy, okay ka na? Ed? Hello? Po. Ba't di ka sumasagot? Hindi ko narinig. May tinitingnan lang ako, sir. May tinitignan ka. Yes, po. Alright, sige. Okay ka na? Okay na po. Sige. Thank you po, Kuya Chico. Good luck sa inyo at sana maayos nyo na yung issue nyo kay ate, ha? Okay po. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Si Kuya Ed ng Taguig. Speaking of Taguig, bukas nga, no? Dyan sa Bikutan, Taguig na andyan kami. Ni Papa Jack. Para sa Budget Mart. Budget Mart. Ang bagong bukas na Budget Mart. Bukas po yan. Punta kayo doon, bili kayo ng marami. May bago na naman natagpuan ng bayan, no? O, landmark yan, no? Sa Bikutan, no? Tara, kahit saan tayo magkita? Doon sa Budget Mart, ganon, no? Ha? Okay? Okay. Any comments? Facebook.com/Chico Loco Manila, Twitter.com/ChicoLoco_YesFM. Sa mga estudyante ng DLSU Dasmariñas kanina, maraming salamat. Sa mga nakasama ko doon, holler. Kaya lang nahirapan ako ang bagal po ng intranet namin. Kung may may intra. Ano to? Sabi ni Ram, if there's a will, there is always a way. Kung will mo mag-move on, ay ano ba yun? Iba pala itong sinasabi niya. Sumasagot lang pala siya sa tanong ko kanina. Sorry naman po. Sabi ni Mai ba to? Ang sweet naman ni Kuya, makita mo sana si Forever bukas. Sabi ni Zenoriel, feeling ko may something yung kuya ng live-in partner niya at siya. Talaga? Anong title ng story niya? Ang title ng story niya ay... Ano ba title? Ang title... base sa kwento niya, bigyan natin ng title ang kanyang storya. Ang title ng kanyang storya ay... wala akong maisip. Ang title ay... Kawawa naman siya. Yan ang title, Kawawa naman siya. Cookies? Anyway, 10:40 ang oras natin. Be my next caller for tonight, 832-6165. Again, it's 832-6165. Ang title daw sabi ni Earl ay Pillbox. Oo nga, tama. Ang title ay Pillbox. Okay. Sabi ni Lorena, Kuya Chico, ano po nangyari? Kakabukas ko lang kasi ng radyo. Wala naman. Nagpalitan lang kaming kurukuro. Tsaka nagbalat ng patatas. Si Neophyte, Kuya Checo, magpapashot daw. O magpapashot si Joseph na tawa ng tawa dyan sa booth mo sa birthday niya. Shot daw po tayo. Sa 22 birthday niya. Ay! Hindi ko urungan yan. Mga ganyan. Ano ba? Ano may mga alak? Ayoko niyang ganyan. Yak. Yak, ew. Huwag na kayong minom. Sabi ni Carlo Paraiso, kawawang cowboy daw yung team song. Team song, kawawang cowboy. Si Rico nag-text, Chikong, nakalimutan ko na naman na naka-charge yung power bank ko sa saksakan sa gilid. Baba ng YesFM calendar. Oo nga, Pahugot na lang tsaka pakilagay sa tray natin.
Tenchu. I-tweet nyo nga si Rico. I-tweet nyo po si Rico Panyero. Sabihin nyo sa kanya, hoy, mukha mo. Huwag mong utusan ng monarch. Dili! I-tweet nyo si Rico Panyero. Hanapin nyo yung kanyang official Twitter account sa mga fina-follow ko. Baka i-unfollow ko na siya. Mga 32 times na yan. Nakakalimutan niya yung naka-charge yung power bank niya. Salin, may power bank. Ako din, meron din ako niyan, no? I think it's a must, no? Para sa mga, sa ating lahat, no? Karamihan naman smartphone, hindi ba? Kahit sa not so smartphone. Kailangan na rin merong smartphone at meron ding not so smartphone. Kailangan na kasi, di ba? Pag magta-travel, di ba? Mabilis mawala ng battery. Tama nga yun. Basta ha. Ang dami namang title na suggestion. Sabi ni Albert, dapat daw ang title ay ang magde-demo. Feeling ko yun ang title. Papalit-palit tayo ng title. Ang title nga ay pagde-demo. Okay? Kasi nga nagde-demo nga siya dati. No? Sa mall. Ma'am sir! Maganda po to, ma'am sir. Tignan nyo nga po, ma'am sir. Di ko makalis yung kamay ko. Hinigo po nyo. Sobrang ano po nito, ma'am sir. Matibay po. Kahit palo mo sa ulo mo. Mga ganon-ganon daw, no? Ay, nako. Naman. Hello po sa mga promodizer na maghapon nagde-demo, no? Kung ano naman yung mga item na dinedemo nyo. Anyway, 10:44. I'll be back with my second caller. So tawag na 832-6165. In the meantime, let's get back to my music. Oo nga, no, nasimulan natin kanina mag-emo. Mag-emo pa rin tayo ngayon with this song Only Reminds Me of You. Ay, nako. Sino ba naaalala mo dito? Ay, mapapagano ka na lang, no? Pare,